belong, and the struggle fierce and hard, with the armor of God and the Spirit's trusty sword. At the front of the battle you will find me. Hear the tramp, tramp, tramping of the army, the triumph shouting, the foe are routing. Hear the tramp, tramp, tramping of the army, marching on to victory. I'm in this army, this glorious army, and the God of battles will defend me. I'm in this army, this glorious army. At the front of the battle you will find me, with the banner of love and of holiness unfurled, full salvation proclaimed to a sinful dying world. Though the darts thick and fast from the enemy be hurled, at the front of the battle you will find me. Hear the tramp, tramp, tramping of the army, the triumph shouting, the foe are routing. Hear the tramp, tramp, tramping of the army, marching on to victory. I'm in this army, this glorious army, and the God of battles will defend me. I'm in this army, this glorious army. At the front of the battle you will find me. Is your name friend enrolled with the loyal ones and true? Will you dare now to stand with the Savior's faithful few? Will you join with me now and the covenant renew? At the front of the battle you will find me. Hear the tramp, tramp, tramping of the army, the triumph shouting, the foe are routing. Hear the tramp, tramp, tramping of the army, marching on to victory. I'm in this army, this glorious army, and the God of battles will defend me. I'm in this army, this glorious army. At the front of the battle you will find me. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender, Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power, let Thy blessing fall on me. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Alas, and did my Savior
Savior bleed and bid my sovereign die? Would he devote that sacred head for such a worm as I? Was it for crimes that I have done he groaned upon the tree? Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. Well might the sun in darkness hide and shut his glories in, when Christ the mighty Maker died for man the creature's sin. Thus might I hide my blushing face while his dear cross appears, dissolve my heart in thankfulness, and melt mine eyes to tears. But drops of grief can ne'er repay the debt of love I owe. Dear Lord, I give myself away, 'tis all that I can do. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Magandang gabi mga kapatid. Hindi na po tayo sa ating pangangaral, pag-aaral po sa Facebook, ating Facebook Live. Ako po ang inyong lingkod, si kapatid na Lord Salunga. Mangaral po sa Angeles City Southside Church of Christ. Ang aming pong panambahan, church building, ay matatagpuan po sa Avocado Road, Trinidad Village, Angeles City. At ang aming pong oras ng aming pagsamba, araw po ng linggo, alas 9 ng umaga at saka alas 4 po ng hapon, 9 a.m., 4 p.m. So dito po sa Avocado Road, Trinidad Village, Angeles City, malapit po sa SM Del Bastagan at ganoon din po sa Panings Butong Pakwan. Di po advertisement po yan po. Yun lang po talaga yung mga palatandaan na malapit po sa aming church building. So kung kayo po ay gustong sumamba at mag-isama po sa aming paglilingkod sa Diyos, you're welcome. So sa ating po mga kaigsuonan, diha sa Mindanao, sa Visayas, ug sa lahi-lahi mga dapit, maayong gabi sa inyong tanan mga igsuon. At sa ating po mga kakabsat sa Ilocos Region at sa iba-ibang lugar din, na ibang Arabi kada kay amin kakabsat sa ating po mga katunggangan sa Bicol Region, Diyos marahay na banggi sa Intugabos. At sa Pangasinan, Masanto sa Labi, at si Kayon amin. Doon po sa maliit na isla ng Carabao, na wala naman Carabao, sa may San Jose, Romblon, tinatawag din pong Carabao Island. Mayad ng gabi sa inyong tanan. At dito po, galing po sa aming lugar po ng mga Kapampangan, ano po, may pabingi, kaya ko nga. Kung kayo po ay nasa Indonesia, Malaysia, salamat, Malem. Hindi po, Malem, ano yun sa wikang Ilocano po, afternoon, pero sa Indonesia at Malaysian, evening. So, salamat, Malem. Minsan po may pagkakahawig ang mga salita sa kanila, sa kanilang welcome. Salamat, datang ka. Sa Kapampangan, ang datang dumating. So, marami pong pagkakahawig na
salita. Para baga kung literal translation yon, salamat din tangga, parang gano'n. So sa ating pong pag-aaral po sa gabing ito, may kaugnayan po dun sa pinag-aralan po natin, last week yata po yun, who is a preacher, who is a teacher. Ang ating pag-aaralan ngayon ay support ng isang mangangaral. Support of the preacher. Yun ang ating pag-aaralan po sa gabing ito. Ito po ay isang basic na pag-aaral, pero maraming mga kapatid, kahit mga preacher, hindi nila naunawaan ang nature ng support ng isang gospel preacher, mga kapatid. So, umpisa na po natin ang ating pag-aaral po sa gabing ito, the support of the preacher. Tulad po ng ating nabanggit na sa ating video, who is a preacher, who is a teacher, ang pangangaral po sa Ebanghelyo ay isang full-time work. Full-time work. Ito po isang gawain na nangangailangan ng iyong buong panahon. Walang pagkakaiba sa anumang trabaho ng mga tao na nangangailangan ng panahon. Pero ito po ay ganun din nature ng gospel preaching. It is a full-time work. At marami po mga talata ang ating pwedeng basahin para magpatunay po sa atin that the gospel preaching is a full-time work. Dito po sa Acts chapter 6, verse 2, ang context po nito, nagkaroon po ng suliranin sa pagbibigay ng tulong sa Church of Jerusalem sa mga babaeng bao ng mga Greco-Udyo. May sabihin, ito yung mga Hudyo hindi taga-Israel, na ang kailang salita ay Grego. At yung mga Hebreo na mga babaeng bao, may sabihin yung taga-Israel. Kaya ang salita nila Hebreo. Actually, nung panahon na yon, dahil po ang maraming mga Udyo nagsipangalat dahil pa nga po dun sa Babylonian captivity, may mga Udyo din na bumalik, so sila ay nagsipangalat sa iba't mga lugar sa buong mundo sa panahon na yon. Ang kanilang wika ay Grego. At ang mga Hudyo na taga-Israel, ang kanilang wika ay Hebreo. So dito po, babasahin natin sa Acts chapter 6 verse 2. Then the 12 summoned the multitude of the disciples and said, "It is not desirable that we should leave the word of God and serve tables." Now, serve tables para kami ang mag-distribute ng tulong sa mga babaeng bao, kanya. Hindi trabaho namin yun, kanya. But, verse 4, we'll give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Sabihin, we'll give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Sabihin, ibigay namin panahon sa panalangin at sa paglilingkod sa salita ng Diyos. Yung salitang continually, ito po yung galing sa salitang Grego na proskartereo. Nag-ibig sabihin to endure o manatili, persevere o maging masigasig, to be continually steadfast with a person or thing. So ito yung sabihin, ito yung pagpapatuloy kanya. Pagpapatuloy sa gawain sa salita ng Diyos. So in other words, sinasabi dito ng mga apostles na basically mga preachers, hindi namin trabaho yan, kaya na kami maglingkod sa pagtulong sa mga kapatid. Kundi ang aming trabaho ay sa panalangin at sa paglilingkod sa salita ng Diyos. Yun ang aming trabaho kanya. So by necessary inference, kailangan na ibigay kailang panahon sa panalangin at sa paglilingkod sa salita ng Diyos. Dalang ibig sabihin, no? Kung inisip natin na ang mga apostles, because they were inspired by the Holy Spirit, na hindi na kailangan mag-aral sa kanilang tinuturo, hindi totoo yun. Ang kanilang sinuturo is inspired by the Holy Spirit. Iba naman ang pag-uunawa sa kanilang itinuro. Kasi makikita natin kung minsan, tinuturo ng mga apostles, hindi nila lubos na naintindihan. Kailangan din nilang pag-aralan. So, kailangan sila mag-aral at magpatuloy sa paglilingkod sa salita ng Diyos. So, it's a full-time work. The 2 Timothy, chapter 4, verse 2 hanggang verse 5, sabi ni Pablo kay Timothy, "Preach the word, be ready in season and out of season, convinced, rebuke, exhort, with all long-suffering and teaching. For the time will come when they will not endure sound doctrine," katulad sa panahon natin ngayon. Minsan, kahit mga kapatid, hindi nila gusto ang tamang aral.
but according to their own desires. Because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers. Kukuha sila ng tagapagturo kanya. And they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. So, kailangan nga talagang ikay mangaral kanya. Preach in season, out of season. Ibig sabihin, mangaral ka kung gusto nila makinig. Mangaral ka kung ayaw nila makinig kanya. Bakit? Dahil dating araw kanya na may mga bulang tagapagturo papasok sa kanila at sila mawawalay sa katotohanan. Sa verse 5, but you be watchful in all things. Trabaho ng mga aral yan. Ikay maging mapagmasid sa lahat ng mga bagay. Lalo kung meron tayo napapansin na mali. Endure afflictions. Kasama po natin kung tayo mga aral. Do the work of an evangelist. Fulfill your ministry. So do the work of an evangelist. So ito'y trabaho. It's a work. It's a full-time work. Ibig sabihin. So 1 Timothy chapter 4 verse 13. Si Timoteo po ay hindi apostle, hindi rin siya propeta. So kinakailangan siya mag-aral upang mayroon siyang maituro kanya. So 1 Timothy chapter 4 verse 13, till I come, give attention to reading or to studying, to exhortation, and to doctrine. Meditate on these things. Give yourself entirely to them. Tingnan niyo salita niyo. Give yourself entirely. Kaya nga, full-time. Di ba? That your progress may be evident to all. Ito pong bagay na ito, sinasabi na you have to progress. Ikay umunlad sa iyong kaalaman. Para ikay umunlad din ang iyong pagtuturo at pangaral sa mga kapatid. Kanya. Take it yourself and to the doctrine. Kailangan mag-ingat sa aral. So, kailangan mag-aral, di ba? Continue them, for in doing this, you will save both yourself and those who hear you. So, kailangan tayo mag-ingat sa aral kanya. So, dito siya nagsasabi sa atin, kailangan mo maingat na pag-aralan ang salita ng Diyos. Para maituro mo itama kanya. Doon po sa verse 15, doon sa Revised Standard Version, practice these duties, devote yourself to them, so that all may see your progress. Practice these duties. Ibig sabihin, gawin mo mga bagay dito kanya. Ang salitang practice, dalawang ibig sabihin yan. Kung ito'y patungkol sa kailangan kang gumaling, sanayan mo sarili mo, yun ay practice kanya. Dito po sa English Standard Version 2016, practice these things. Immerse yourself in them. Immerse kanya. So that all may see your progress. So dito makikita natin, preaching is a full-time work. Hindi ka pala may tuturo, wala kang pinag-aralan. Hindi ka makakapangaral kung hindi mo alam. So, kailangan ibigay mo sa mo sa pag-aaral sa salita ng Diyos para kay may maituro at may pangaral. Hindi ka pwedeng lumabas at mangaral sa mga tao kung hindi mo alam ang salita ng Diyos. Akala natin napakadali noon, hindi Lalo po sa ating panahon ngayon na ang paniniwala ng mga tao po adulterated na maling aral. So, pag kayo lumabas ng aral at ikay nakatagpo halimbawa ng isang Baptist na naniniwala sa faith only, kailangan mo alam sagutin yun. Kaya kailangan alam mo salita ng Diyos. You have the knowledge, understanding, and you're able to teach. Kanya. Meron kang kakaya magturo. So, hindi ito madali. So, it's a full-time work. Yung may ibang mga kapatid, parang easy-easy lang sila. Humingi sila ng ibang outline sa mga ibang kapatid. Hindi ko sinasayang masama yan. Pag humingi tayo ng outline sa isang kapatid, kailangan natin siyang pag-aralan. Hindi humingi ka ng outline, tapos ituturo mo as is. Kailangan mo siyang unawain, pag-aralan, patunayan, ito'y salita. Ito nga'y turo ng Diyos. Baka naman yung iningan mong outline, mali pala. Kailangan mo pag-aralan yun. You have to study it. Ano po? One can study others' work. Ganda yun. Sabi nga ni Solomon, two are better than one. Pero kailangan pa rin tayo mag-aral sa ating mga sarili. So it is a continuous studying. Kailangan tayong patuloy sa pag-aaral. Hindi na tatapos yun. Kung tayo po isang mangangarap, kailangan tayong palagi mag-aral, at mag-aral. Nakakalungkot tignan ng isang supposed to be a veteran preacher, pag tinignan mong mangaral, ay walang kakwenta-kwenta yung kanyang pangangaral. Nakakahiya yun.
Kailangan habang tumatagal tayo sa gawain ng pangangaral, gumagaling tayo sa pangangaral. Nagiging mas malinaw ang ating pagkaunawa. Dumarami ang ating kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya nga ikaw ay preacher. Ito ay full-time work. Dito po sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sa New King James Version, ano po? Be diligent to study yourself. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who doesn't need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa King James, ito po yung New King James, yun ang revision ng King James. Kaya yung mga maling salin ng King James, mali sa ating point of view, pero nung panahon ito siya nasalin, ang mga salitang yun ay tama lang. Kaya nagbago yung mga kahulugan ko minsan. Sa King James, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Hindi natin naintindihan yung rightly dividing the word of truth. Pero sa ibang salin, naintindihan natin yan. Dito po sa New American Standard Bible, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Sa Tagalog, gumagamit ng matuwid ang salita ng katotohanan. Hindi sapat yung memorize mo yung mga talata. Hindi. Kailangan alam mo, naunawaan mo, at alam mong gamitin sa tamang paraan. Na gumagamit ka niya sa tamang paraan ang salita ng katotohanan. Kaya ang pangangaral po is a full-time work. Dahil kailangan mo ng pag-aaral para kayo makalabas, mangaral sa mga tao at makapagturo ka sa loob ng kongregasyon sa Bible study o sa panahon po ng pagsamba. So it's a full-time work. May mga tao o mga Kristiyano na tinatawag na evangelists or preachers. Hindi lahat ng Kristiyano ay mangaral. Although bawat Kristiyano meron silang obligasyon na mangaral, yun ay obligasyon na lahat. Pero mayroong tinatawag na mangangaral o evangelist. So, hindi lahat ay tinatawag na mangangaral o evangelist. Hindi lahat ay mangangaral o evangelist. Ito po sa Acts 21 verse 8. On the next day, we who were Paul's companions departed and came to Caesarea and entered the house of Philip the evangelist, who was one of the 7 and stayed with him. So, itong taong ito, si Philip, ito iba sa kay Apostle Philip, ito ibang tao ito. Philip, the evangelist. Kaya nga, nilagyan ng distinction, the evangelist, hindi bilang titulo, pero just to distinguish from Apostle Philip. So, ito'y taong mangangaral. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 7, yung nagsasalita ay si Pablo at sinulatan si Timothy, for which I was appointed a preacher and an apostle. I am speaking the truth in Christ and not lying, a teacher of the Gentiles in faith and truth. So si Pablo po ay apostle, at the same time siya isang mangangaral. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 11, to which I was appointed a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentiles. So siya isang preacher. So si Pablo ay tinatawag na preacher, bagamat siya isang apostol. So ibig sabihin, may mga Kristiyano na tinatawag na mangangaral o evangelist. Dito sa Ephesians 4:11, ito isa sa mga kaloob na binigay ng Panginoon sa mga tao. He himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists or preachers, and some pastors and teachers. So yung pastor po, hindi preacher yun. Yung po ay elder o overseer. Minsan tinatawag nilang bishop. So mayroon pong tinatawag na mga taong tinatawag na mga ngaral evangelist na ito isang full-time work. So ito isang full-time na gawain. So ano ang tayo pupunta sa ating tema? Meron ba tayong scriptural authority for support of a preacher? Meron ba tayong scriptural authority? Minsan may isang kapatid na nagsasabi that there is scriptural authority for a deacon. Wala tayong mababasang gano'n sa Biblia. Wala rin tayong mababasa scriptural authority for a teacher na hindi mangangaral. Wala tayong mababasang gano'n. Pero meron tayong scriptural authority to support a preacher. Ito sa 1 Corinthians chapter 9 verse 14. Even so, the Lord has commanded, so ito isang utos.
that those who preach the gospel should live from the gospel. Ito po kasi isang gawain. Mamaya makikita natin. Bakit ka sinusuportahan? Why are you supported kung ikaw isang preacher? Pero dito sa talatang ito, sinasabi sa atin na yung nangangaral ng ebanghelyo ay kinakailangan mamuhay sa ebanghelyo. Ibig sabihin, no? Local churches have the obligation to support the local preacher. Yun ang katotohanan. Ang local church na kung saan naglilingkod ang isang mangangaral ay may obligasyon na tulungan yung mangangaral sa abot ng kailang makakaya. Kuminsan may mga kongregasyon na hindi man lamang tinutulungan yung mangangaral. Yung mangangaral, kailangan ituro niya yun. Later, makikita natin yan sa ating pag-aaral. Yung preacher, kailangan ituro niya yan. Ang tamang pagbibigay. Dahil may obligasyon ang local church, may gawain ng local church sa pag-aaral, pagpapatibay ng kapatid, at pagtulong sa mga nangangailangan ng kapatid. Pero primarily, ang trabaho ng local church is to spread the gospel. Kaya nga mayroong gospel preacher. So the local church should support its gospel preacher sa abot ng kanyang kakayahan. Hindi ako naniniwala na ang isang local church, kahit 5 walang may bibigay sa mga ngaral na naglilingkod sa local church na yun. Kapag hindi ginawa ng local church yan, nagkakasala siya. Hindi rin sila maliligtas. Hindi sila iglesia lang ating Panginoon. Yan ang actual sa Biblia, di ba? Tuloy po natin ang ating pag-aaral. Ano sinasabi ni Apostle Paul? Bakit kinakailangan siyang suportahan? Bakit meron siyang karapatang to receive support from Corinth? Itong kanyang defense. Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 3, verse 5, matatapos po tayo hanggang dito po sa verse 12. My defense to those who examine me is this: do we have no right to eat and drink? Wala ba kaming karapatang kumain at uminom? Yung salitang drink dito, hindi alak ha. Pag kumakain tayo, kailangan tayong uminom ng liquid, tubig, o ano man. Pero hindi alak ang pinag-uusapan niya. Bawal po yun. Wala ba kaming karapatang kumain? Sabi niya Apostle Paul. Sabi pa tuloy pa niya, do we have no right to take along a believing wife, as do also the other apostles, the brothers of the Lord and Cephas? Wala ba kaming karapatang kanyang magkaroon ng asawa? In other words, preachers have the same needs as the other Christians. Kung anong pangangailangan ng isang Kristiyano, yun din ang pangangailangan ng isang mangangaral. Meron bang pangangailangan kumain ng isang Kristiyano? Meron din pangangailangan kumain ng isang mangangaral. Meron bang karapatan mag-asawa ng isang Kristiyano? Meron din karapatan mag-asawa ng isang Kristiyano, isang mangangaral. So, kinakailangan nila ng support dahil sa kailang ginagawa, di ba? Sabihin, ang isang gospel preacher, kung meron siyang pamilya, he has the same obligation as the ordinary Christian. Na kapag ka hindi mo tinangkilik ang iyong sariling sangbahayan, masahol ka pa sa hindi sumasampalataya. So, kailangan niyang bigay ang pangailangan ng kanyang pamilya. Di ba mga kapatid? Kuminsan, ang tingin natin sa mga parang Superman eh. Parang magician. Na papaproduce niya ang kanyang pangailangan out of the blue. Hindi po kung ang mangaral, isang mangaral, kailangan siyang suportahan. Okay, this is a point sa verse 6 ng 1 Corinthians chapter 9. Is it only Barnabas and I who have no right to refrain from working? Ganyan. Bakit merong karapatan ng isang mangaral na huwag magtrabaho? Sabay tamad? Hindi. Kuminsan, may mga tamad na gustong mangaral. Para bang ang panikaputas lang ang pangaral. Hindi ha. Meron silang karapatan di magtrabaho. Bakit? They have the right not to engage in secular work so they can concentrate with the work of preaching. Yun ang essence ng support. You are supported so you can have the time, full time to preach. Hindi po yung you preach so that you can have support. Kasalanan yun. That's covetousness. Tayo po ay tinutulungan so we can preach. Yun makikita natin. Isa ng iba, naghahabulan sa kongregasyon para magka-support. Papunta kay St. Piano, pag gano'n ang kanyang iniisip. Hindi yun ang essence ng support. Sinabi rito ni Apostle Paul sa verse 7,
Whoever goes to war at his own expense, sino bang sundalo na sinusweldo yung sarili niya, kanya? Who plants a vineyard and does not eat of its fruit, sino bang nagtatanim ng basa na walang karapatan sa bunga, kanya? Or who tends a flock and does not drink of the milk of the flock, kanya? O kung ikay merong bakahan o ano man, wala ka bang karapatang inom doon sa gatas kanya ng yung bakahan kanya? In other words, meron silang karapatan. So verse 8, do I say these things as a mere man? Ito ba'y galang sa kaisipan ng bilang tao kanya? Or does not the law say the same also? Kapag ni Moises, for it is written in the law of Moses, you should not muzzle o bilagyan mo ng bushal an ox while it treads out the grain. So kabang ito po ay ginigiling niya yung grain, kumakain, pwede siyang kumain itong kanya. Huwag mo siyang bigyan ng busal. For it is written in the law of Moses, you should not muzzle an ox while it treads out the grain. Is it oxen God is concerned about? Sinulat ba yun ni Moses para sa kapakanan ng baka kanya? Hindi. Kanino? Or does he say altogether for our sakes? Sabi ni Pablo, for our sakes, no doubt, this is written, that he who plows should plow in hope. And he who threshes in hope shall be partaker of his hope. Kanya. If we have sown spiritual things for you, is it a great thing that if you reap your material things? If others are partakers of this right over you, are we not even more? Kanya. In other words, by necessary inference, may ibang nangangaral sa Corinth na tumatanggap ng upa sa kanila. Kung kung sila may karapatan, di ba dapat kami? Bakit? Sapagkat si Pablo nagsimula sa iglesia sa Corinth, sa Acts chapter 18, di ba? So ano sinasabi rito? Anong nature ng bayad? It's a wage. It's a regular wage. In other words, hindi yung pag nangaral ka, doon ka lang babayaran. Hindi ganoon ang nature ng support. It's a continuous support. Sabi, katulad ng sweldo ng isang nagtatrabaho. Kasi iba kasi, no preach, no pay. Meron akong alam na ganyan eh. Kasalanan nyo na. When you get someone to preach, may obligasyon ka sa kanya. Kung nagkasakit siya, ibigay mo pa rin ang kanyang karampatan bilang isang mangaral. Hindi siya no preach, no pay. Walang ganun sa Biblia. Sinasabi, tingnan yung ginamit na salita. Whoever goes toward his own expense. Yun ay, sweldo lang isang sundalo. Yun. Binabayaran lang ba sundalo pag nagkipagbakbakan siya? Kaya may gera kayo, wala. Kinatutulog yung sundalo, kailangan mo siyang bayaran. Ganon din ang essence ng nature ng support ng isang mangaral. Hindi lang po mangaral, kundi rin po yung elders. Sa 1 Timothy 5:17, let the elders who rule well be counted worthy of double honor. Yung sinatang honor, ito po hindi ko nagkakamali, ito'y timaw. In other words, it means financial support. Kanya. Let the elders who rule well be counted worthy of double honor, especially those who labor in word and doctrine. Lalo na yung elders na mangaral. For the scripture says, you shall not muzzle an ox while it treads out the grain, or the laborer is worthy of his wages. Tingnan yung nature niya. It's a wage. Katulad lang na nagtatrabaho. Ang mga nagtatrabaho sa salita ng Diyos. So he's worthy of his pay, kanya. Of his wage, kanya. Sinasabi ni Apostle Paul. So yun po makikita natin dito. They have the right for pay. Meron silang karapatan. Katulad din ng isang manggagawa na may karapatan sa kanyang sweldo. Gayun din ang prinsipyo sa mga ngaral. Sipin po natin yan. Sabi niya, the laborer is worthy of his wages. Kailangan natin liwanagin, we are paid so we could concentrate our time for preaching. Yun ang essence ng support. Para yung isang mga ngaral, hindi na siya kinakailangan mag-isip pa ng kanyang kabubuhay, dati binibigay na sa kanya para sa makapangaral. Yung makikita natin. Yung kanyang pangangailangan. So a preacher has the right to be paid as any other laborer. Yun ang prinsipyo na sinasabi sa atin. Yun yung karapatan ng isang mangaral. 2 Timothy chapter 3 verse 7. Si Pablo, hindi siya tumanggap ng support sa iglesia sa Thessalonica.
For yourselves know how ye ought to follow us. For we are not disorderly among you. Maraming tamad sa lugar ng Thessalonica. Nor did we eat anyone's bread free of charge, but worked with labor and toil night and day, that we might not be a burden to any of you. Not because we do not have the authority. Hindi dahil wala kaming karapatan, kanya. But to make ourselves an example of how you should follow us. Dahil nga maraming tamad sa Thessalonica. Ayun makikita natin. They have authority. They have the right to be paid as a gospel preacher. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pero gusto niyong yumaman, huwag kayong mangaral. For example, sa kalagayan ko mga kapatid, hindi naman ako nagyayabang, sinasabi ko lang yung totoo. Ako po'y nagtapos ng kurso ng AB Economics sa Ateneo de Manila University. So, kung gusto kong yumaman, hindi ako dapat mangaral. Mas maraming bayad doon if I engage in secular work. Lalo kung nagtapos sa ganong klase eskwelahan, mga kapatid. Pero, kung gusto mong yumaman, huwag kang mangaral. Dahil hindi yun essence ng pangangaral. So, meron ba tayo example ng mga preacher na nagkaroon ng support? Of course. 2 Corinthians 11:8. I robbed other churches, taking wages from them to minister to you. Kanya. So, si Pablo tumanggap ng support from Macedonia para makapangaral siya sa iglesia sa Corinth. Hindi siya tumanggap ng support sa Corinth. Meron siyang dahilan. Philippians chapter 4 verse 15, tumanggap ng support si Pablo mula sa iglesia sa Philippi. Sa Philippians 4 verse 14 hanggang verse 19. Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. For even in Thessalonica, you sent aid once and again for my necessities. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that abounds to your account. Indeed, I have all and abound. I am full, having received from Epaphroditus the things sent from you, a sweet-smelling aroma. Hindi ito literal na pabango. Ano po? Hindi mabango sa Diyos, ang ibig sabihin. An acceptable sacrifice, well-pleasing to God. And my God shall all supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. So ito yung mga limbawa ni Pablo na siya tumanggap ng support. So, ibig sabihin, he has the right, the authority to have support dahil sa po isang mangaral. So, a preacher with a family has the same responsibility as other men of the congregation who have families but were not preachers. Sabihin, kung hindi ka preacher, ikaw may pamilya, meron kang obligasyon na pakainin mo pamilya mo, bigyan mo ng tahanan, mga damit, papag-aralin mo yung mga anak, etc. The same with preacher. Ganun din ang obligasyon niya. There's the difference. Ang pagkakaiba lang yung degree ng opportunity dahil mas mababa ang financial opportunity ng isang mangaral kaysa sa mga kapatid na engage in secular work. Mas malaki ang kailang bayad, meron silang fringe benefits, una wala ang mangaral. So 1 Timothy chapter 5 verse 8, but if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than a non-believer. Sino mang hindi tumatangkilik sa sariling kanya, lalo ng kanyang sariling sambayan, ay masangon pa sa hindi sumasampalataya kanya. So he has the obligation to support his family financially sa kanilang mga pangangailangan. Now, if a gospel preacher doesn't have adequate financial support, na pwedeng mangyari. Kung maliit lang yung kongregasyon na kung siya nangangaral, kakaunti lang na ibibigay sa anong gagawin niya. He will have to seek secular work to support his family and his work of preaching. Ganun talaga makikita natin. Just because a preacher has the right to refrain from working secularly, it doesn't mean he doesn't have to work even his support isn't adequate for his family. If although meron kang karapatan na to engage in secular work dahil kay isang mangaral, so you can devote your time to full-time preaching, hindi ibig sabihin na hindi kayo na kailangan magtrabaho kung ang yung support ay hindi kasya para sa pangailangan ng pamilya mo. Di ba? Obvious po yun. At totoong sinuto ng Biblia. There are times when Paul
had to have secular work while preaching. May pagkakataon si Apostle Paul ay nagtrabaho habang siya nangangaral. Acts chapter 18 verse 2, verse 3. And he found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, who had recently come from Italy. Nagkaroon po ng pag-uusig laban sa mga Hudyo sa Rome. Kaya nga po umalis sila doon. At si Aquila at Priscilla, pumunta sila sa Corinth. And he found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to depart from Rome. Yan sinasabi ko kanina. And he came to them. So because he was of the same trade, so si Apostle po, meron siyang alam na trabaho. He stayed with them and worked. For by occupation, they were tent makers. Kaya nga pag-preacher sa US, does not receive financial support, but has to support himself by working secularly, ang sinasabi niya, I am a tent maker. Kanya. Ito po ay isang allusion to kay Apostle Paul. Ng trabaho niya gumagawa ng tent. So hindi siya tumanggap ng support habang sinasupport. Siya nagtrabaho. So kung hindi kasi ang ating support, we have to work. Si John Bautista, ganoon siya. Siya po ay tuturo bilang isang college, hindi ko alam, instructor na siya or professor. Magkaiba po yung dalawa na yun. Habang siya'y nangangaral. In other words, he's working secularly to support his family and his preaching. Ganon din ako. In 1983-1985, habang ako'y nangangaral, ako po ay merong trabaho. I was an instructor of finance sa Angeles University Foundation from 1983 to 1985. So, kailangan minsan gagawin mo kung ang support mo hindi sapat. If you really like to preaching, wala naman nagpumilit sa'yo, at hindi sapat ang tinatanggap mong support o wala kang support, you have to work regularly. So, yun ang makikita po natin. Eh, may mga senaryo na totoo. Hindi ko na lang sasabihin yung mga pangalan, pero may mga senaryo totoo ganito. If a preacher has a secular work, which can provide all his needs, sabihin, ang preacher meron siyang secular work, so, sapat-sapat na yung kanyang sweldo ron, he doesn't need to seek support. Hindi na sa kailangan humingi ng support. Katakaawan na yun, covetousness yun, mga kapatid. Ang laki na ng sweldo mo, humingi ka pa ng support. Nakakaya naman natin gano'n. O kaya, many preachers who have full support also have full-time work. May mga preacher na sapat na yung kailang support, nagtatrabaho pa siya secularly. Ano yung covetousness po yun? Meron na may sapat na yung tinatanggap mo, tatrabaho ka pa. Kaya nga ikaw ay binibigyan ng support, huwag ka na magtrabaho eh. Tapos magtatrabaho ka ba? Kasalanan din yun. Many are fully supported, then they are still engaged in business. Ano bang inaatupag mo? Yung business mo, yung ebanghelyo. Kaya nga sinusuportan ka para may pangalan mo yung ebanghelyo eh, di ba? Kung ikaw is fully supported, kalimutan mo na yung trabaho. Mangaral ka na lang. Yun ang gusto mo eh. And kung gusto mag-business ka na lang. It's either or. Hindi pwedeng may support ka na, tapos may trabaho ka pa. Ay, ano bang panahon mo sa pangangaral at pag-aaral sa salita ng Diyos? Yan ang essence, ba't tayo sinusuportahan? Di ba? Meron kasing mas erroneous view that the preacher is not a preacher if he doesn't have outside support. Meron kasing ganong klaseng, parang outside support is status quo, ngayon status symbol. Ako'y preacher kasi may support ako. Ay, walang ganon sa Biblia. You can be a preacher without support. Si Pablo nga, may panahon na wala siyang support, nagtatrabaho siya eh. Huwag ganon ang ating paningin. I am a preacher kasi meron ng outside support. It makes a preacher a stepping stone for improved financial needs. Kaya na kailangan minsan, examinin natin ang ating mga sarili. Kaya ba ako nangarap, kaya kayo maman? Ganun ang inyong intensyon, kasalanan po yun. Kasi ang pag-iisip ng na yumaman ka, kasalanan yun. Hindi dapat tayo nag-iisip na tayo yumaman. Kung tayo po ay binayaan ng Diyos dahil sa ating pagsusumikap, very, very well and good. Pero kung talagang nag-iisip tayo, kailangan gawin ito para ako mayumaman ako, magkaroon ng pera, etc. Kasalanan po yun.
That's covetousness. The First Timothy, ano po, sinasabi sa atin niya. Dito po, basahin natin. First Timothy chapter 6, verse 9. But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows. Yung tawag yung covetousness or greediness. Kasalanan po yun. Kung di ka naging mangaral, makakamtan mo ba yung nakamtan mo ngayon? O hindi? We have to examine ourselves. Ano ba talaga lain? Ba't nangaral ka? Payumaman ka? Magkaroon ka ng pag-aari? Hindi mo makukuha nung hindi ka pa nangangaral? O sa kung trabaho mo, hindi mo makukuha yun? Hindi ka nun ang pangangaral. Where is the sacrifice? Ano po? Ano yung sinasabi ni Pablo? Kalam po ninyo, ang goal ng isang local church is to be self-supporting. Unti-unti, kinakaya niya ang gawain niya. Kami po sa Angeles, hindi pa kami self-supporting, pero kinakaya po namin yung kaya namin gawin, hindi na umasa sa labas. Eventually, ang aming goal is to fully support the preacher. Nasa goal namin yun. But you have to teach the brethren to properly give. Kaya tayo magbigay sa tamang paraan. Pag hindi tayo nagbigay sa tamang paraan, hindi tayo maliligtas. Once upon a time, si Brother Jude Bautista, nangaral siya tungkol sa pagbibigay, may nagtanong, ibig mo sabihin kanya, pag hindi ka nagbigay ng tama, hindi ka maliligtas? Precisely. Hindi ka talaga maliligtas. Kung di kayo naniniwala, subukan nyo. At tignan nyo sa luling araw kung maliligtas kayo. Imagine naman nyo, yung nagastos mong maraming pera sa iyong sariling kalayawan, tapos magbibigay ng kakaunti sa Panginoon. Sabi nga ng mga tao, where's justice? Binibigyan ka ng biyaya ng Diyos, hindi para sa iyong sariling kasiyahan lang. Merong dahilan pag binibigay sa inyo ng Diyos yun. Di ba? Isipin po natin mabuti yan. It is 1 Corinthians chapter 9, verse 11. If you have sown spiritual things for you, is it a great thing if you reap your material things? Kanya. Tulungan natin yung mga mangaral. Dahil wala naman silang kakayahan katulad ng mga nagtatrabaho sa secular, hindi ba? Wala, kasi limitado lang kailang income doon sa binibigay lang sa kanila. Wala naman silang free gasoline allowance. Wala naman silang mid-year bonus. Wala naman silang Christmas bonus. Wala naman silang living adjust. May tawag doon yung living adjustment something. Wala naman silang gano'n. Constant lang ang binibigay sa kanila. Sa kanila nandun na lahat. Imagine po natin, tapos saan natin ng ganito, ganyan, dahil ganyan mo ganyan. So, 2 Corinthians chapter 9, verse 6, tingnan ninyo. But this I say, he was so sparingly, yung mga kuripat magbigay sa Panginoon, we also reap sparingly, hindi ka maliligtas, ang ibig sabihin. And he was so bountifully, will also reap bountifully, ibig sabihin, kayo maliligtas. So let it once give as he purposes in his heart. So itong pagbibigay, ito'y pinagpasyahan, ito'y pinalanginan, at ito'y pinag-isipan. Yan ang ibig sabihin ng purposes. Dito lang po ginamit ang salitang ito sa buong bounty pa. Not grudgingly or of necessity, but for God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that you always, having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. And ginagamit natin ang atang biyaya ng Diyos, hindi lang sa ating sariling interest, but to use in the Lord's work. Kaya binibigyan tayo ng biyaya ng Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 16, verse 1 and 2, now concerning the collection for the saints, as I have given orders to the church of Galatia, so you must do also. On the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as you may prosper, that there be no collections when I come. Sabi niya, storing up as you may prosper. So the more blessing should be more giving. Yung sinasabi noon. More responsibility, or more opportunity, more responsibility.
Yun yung sinasabi ng banal na salita. A local church should learn to take care of what it could take care of and not always depend on outside help. Tulad po ng building namin. Nagsimula po yan, maliit na building, walang bakod, building lang. And through the years, nagawa namin, na-improve namin yung aming church building from our own. Walang pera galing sa labas ng pag-aayos sa aming church building. Kami lang gumawa ano. Air conditioner, kami bumili no. Kasi yun ang nararapat. We should learn slowly, eventually, ang aming eventual ultimate goal is to fully support the preacher. Saan magawa yan? Kung hindi sa panahon ko, sa susunod. Kung sino man ang susunod sa akin pagkatapos ng wala lang sa mundong ito. Dahil talagang darating po yung panahon na yun. Di ba? There's nothing wrong with seeking outside help. Scripture naman po yun. But we need to learn to depend on ourselves eventually. Yun dapat maging goal natin. Now, sino pwedeng supportan ng mga karang? Bago tayo pumunta doon, meron tayong gusto bigyan pa sa magkano ang dapat support ng isang mga karang? Wala po sinasabing Biblia, but depende sa iyong pangangailangan. Hindi siya depende sa kung anong gusto mo. Yun po ang dehadong mga karal. Dahil kakaunti lang, limitado lang isa ng kanyang financial source, support, limitado rin yung kanyang wants. Ano bang pangangailangan niya? Gaano kalaking pamilya niya? Gaano ang kakayahan ng local church na tulungan siya? O kumisan, outside support. Pero wala bang limit yan? Meron na. Sasagutin natin sa Diyos po yan. So, amas. Depende sa yung pangangailangan. At gaano kalaking pamilya mo. Gaano yung pangangailangan. Kumbaga sa isang bank manager, you should justify. Tama, tapat, kailangan mo ba kaya mo ba ihingin yung ganitong amount sa inyong support? You have to justify. Then you will justify. Iyan mo yan, you will give account to the Lord pagdating po ng panahon. Sa mundo ito, makakalusot tayo, pero hindi pagdating ng panahon. Hindi tayo makakalusot doon. We have to give account sa mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon. So, who should the local church financially support? Sino pwedeng tulungan ng isang local church? The local preacher, siyempre. If they have the means and the opportunity. Or, kung talagang sobra-sobra na kailang kakayahan, they could support preachers in other localities. So, yung nagtumutulong na church will send directly to the preacher. Walang tinatawag na sponsoring church arrangement. Katulad ng ginagawa ng ibang churches of Christ na wala sa Biblia. Tignan nyo, sa Philippians 4:18, indeed I have all in abound, I am full, having received from Epaphroditus the things sent from you, a sweet-smelling aroma, an acceptable sacrifice, well-pleasing to God. So, diretso yung pinadala mula sa Philippi kay Pablo, na at that time ay nangaral sa ibang lugar, sa pamagitan ni Epaphroditus, pinadala yung support. Elders at saka preachers, kailangan silang tulungan. Yung binasa natin sa 1 Timothy chapter 5 verse 17, let the elders who rule well be counted worthy of double honor in the sense of respect, na kailangan tayong tumalima sa kanya, also financial support. Yun ang ibig sabihin na honor. Honor those who are widows, hindi na ibig sabihin, no. Financially support kanya. Support financially those who are widows indeed. Yun ang ibig sabihin, no. So they are worthy of support. Meron silang karapatan doon. A local church should not support a brother who preaches on a Sunday who isn't a preacher. Wala siyang obligasyon doon. Ang tinutulungan lang ng local church yung kanyang mga ngaral. Pag ginawa natin yun, from practicality point of view, maubos ang pera ng kongregasyon. Kung binabayaran natin pala kaya hindi mga ngaral. And besides that, there's no scriptural authority para gawin ng isang local church yun. On the other hand, local churches should not abuse a preacher by giving the most minimal pay for the work he's doing. Huwag natin gawin, bigay pinakamababang bayad
Minsan yung bayad ng preacher, mababa pa sa minimum wage. Anong tingin natin sa ating mga ngaral pag ganun na ating ginagawa? At least, dapat mas mataas sa minimum wage. Mas importante yung trabaho niya, di ba? Nangilito siya ng kaluluwa eh. Tapos bibigyan natin siya ng support well below minimum wage. Paano pa siya mga ngaral kung sweldo minimum wage? Wala na siyang pagkakataon, di ba? They should give the best they could. Yan dapat isipin ng mga local churches. Ibigay nila yung pinakamabuting kaya lang ibigay sa kailang mga ngaral. Hindi yung pinakakunting bayad sa mga ngaral. Saan ang respeto doon pag gano'n? Where is the respect? Where is the honor? Pag gano'n ang ating ginagawa sa isang mga ngaral, na napakahirap kanyang gawain. Pag ikaw ay nagtatrabaho sa isang company, hindi ka na pinagtatawanan. Pag mga ngaral, kung siya pinagtatawanan ka, at ang baba ng tingin. Tapos pagbibigay natin ng mababang bayad natin sa ating mga ngaral, where's the honor, where's the respect na kailangan nating ibigay sa ating mga ngaral? Alam niyo sa mga denomination, dito tayo nagre-reclam tayo. Observation lang. Yung mga preacher and denomination, pag kami kapatid na galing sa abroad, binibilan sila. Hindi man nag-aimingi yung pastor, pero binibigyan sila. Pag nakita nila yung sasakyan niya, binibigyan nila. Eh, hindi naman nagpagliligtas yung mga, hindi ko sinasabi, ganun ang ating gagawin. Ang sinasabi ko lang, we should give the proper respect sa ating mga ngaral. Kung dating bigyan na pinaka-konting bayad na parang wala silang kawenta, parang walang kwenta kailang ginagawa. We have to give the respective honor sa mahalagang gawain na kailang ginagawa. May mga po ako once upon a time, once lang, hindi na ako bumalik. Hindi dahil sa ayaw kong bumalik. But I didn't see any reason to return. Noong ako po ay nakarating sa US, nandun ako sa last leg ng pangangaral, nakarating ako sa San Diego, California. May isang kapatid doon na isang nuclear engineer. Nagtatrabaho sa isang armed contract ng DND, Department of National Defense. So, siyempre, ako yung mahanga sa kanya. Sabi ko, napakaganda ng trabaho mo. Biro mo, ikaw isang nuclear engineer, ilan lang makikita na nuclear engineer sa buong mundo. At tatrabaho ko sa isang kumpanya na may kaugnayan sa Department of National Defense. Sabi niya, mas mahalagang trabaho mo. Sa trabaho mo, wala kang maliligtas kanya. Sa trabaho mo kanya, meron kang maliligtas na kaluluwa. So in essence, sabi niya, mas mahalagang trabaho mo kaysa trabaho ko kanya. Yung totoo. Totoo yun, yung sinabi niya. Pero siyempre, hindi naman corresponding rin yung mas malaking bayad niya kasi sa mangarap. So huwag nating abusuhin ng ating mga mangarap. You should give them the utmost respect. Bigay natin karampatang na ibibigay natin sa ating mga mangarap. We have to work for that. Talungin natin ang ating mga mangaral kung anong kanilang pangangailangan. Kayo, ang mga secular work, nag-increase kayo from time to time. Sa mga preacher, nag-increase kaya sila. Tignan, isipin po natin yan. Mapapaswerte ako din sa akin. Ang mga kapatid nito, sila? Very sensitive sa pangangailangan ng mga ngaral. Pero hindi naman lang sa lahat ng kongregasyon. Para hindi natin iniisip ng mga ngaral ay may pangangailangan din katulad ng sinumang Kristiyano, sino mang tao. So yun makikita natin, bigyan natin respeto ng ating mga ngaral. Para bagang, hindi naman sila cheap eh. Ang trabaho nila ay mahalaga. Sila nagliligtas ng mga kaluluwa. On the other hand, hindi lahat ay dapat magturo. Ako po, malungkot kong sinasabi. Dahil ako ay 62 years old na sa December. Tanda na rin ako. Mayroon akong nakikitang nangangaral, hindi dapat mangaral. First of all, wala silang abilidad. So they do more harm than good pag ganoon. Kaya kung gusto po natin, kung gusto natin ng respect, we have to give the due respect also na sa patunayan natin na magsumikap tayo
sa ating gawain bilang mangaral. Respect begets respect. Kung hindi ka, hindi ba, isipin po natin yan kung tayo mangaral. So, hindi lahat ay dapat maging guro, sabi nga po ni James. My brethren, let not many of you become teachers, knowing that we shall receive a stricter judgment. Katulad lang yan ng isang police. Ang isang police is supposed to implement the law. But if the police will break the law, mas mabigat ang parusa sa kanya ng batas. Kung case ng judge, at ikaw ay lumabag sa batas, mas mabigat ang parusa mo sa batas dahil ikaw is supposed to be, the law. So, kung din po sa isang mangaral, you are supposed to know the truth. So, kailangan po tayong gumalaw ayon doon sa totohanan. Kaya sinasabi, hindi lahat ay dapat ay maging mangaral. So, anong nature ng support? It's a regular support. It's a wage. Ito ay sweldo. Kung anong nakakahiya doon. Ano bang pagkakaiba ng isang mangaral sa isang ordinary na trabaho? Just the same. Ang pagkakaiba lang trabaho is the nature. Ang trabaho ng isang mangaral is a non-secular, it's a spiritual work. Yung trabaho ng ordinary na trabaho is a secular work. Yung lang pagkakaiba, but the essence is the same. Every laborer is worthy of his wage. Worthy of its wage. Kung ikaw nagtrabaho sa isang kumpanya, you have the right to be paid. Wow, 8 hours a week, 8 hours a day, kanya, he'll be given 800 pesos a day. Kailangan ibigay sa iyo. Karampatan mo yun. Kaya nga sa mga permanent team tatrabaho, kahit absent sila, babayaran pa rin sila. Because they are regular workers. Di ba? Pero silang karapatan. So, kung sana, meron akong alam na church na malapit sa amin, no work, no preach, no pay. Ano yan? Ano ko nga siya? Nakaawa ko sa preacher to. No work, no preach, no pay. Parang nagkasakit ka. Minsan hindi mo maiwasan. Tao lang yung preacher eh. Yung nagkasakit, hindi sila kapangalan. So wala siyang bayad. Hindi totoo yun. Kung ikaw naglilingkod sa isang local church, kung ikaw 1 month na away preaching in other place, mapayaran ka pa rin nila. Yun ang nature ng support ng isang mangaral. It's regular. It's according to his needs. It is not covetousness. It's not stepping stone para yumaman ka. Gusto niyong yumaman mo kayo mangaral. Kasi you'll be giving a false impression sa mga kapatid. Kasi sa tunuturo natin, covetousness is sin. Tapos ikaw mismo covetous. Paano yun? Paano natin maituturo ang covetousness kung mismo yung mangaral is covetous? Isipin po natin yung mga kapatid. Mama, nakatira ka sa barrio. Mario, tapos brand new sasakyan mo. Paano mo i-justify yun? Ano tingin sa iyo ng mga tao? Paano magiging pangangaral mo, di ba? So, ito po ang ating pag-aaral po sa gabi ito. Sometimes, kailangan lang natin sabihin, real talk lang. Huwag na tayo magbulaan. Anyway, we will give account to ourselves to God pagdating ng araw. Sa panahon na ito, makakalusot tayo kung meron tayong, pero hindi tayo makakalusot sa Diyos. Di ba? We will give account sa Diyos pagdating po ng araw. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po ay kahit pa paano meron tayong natutuhan po sa gabing ito. Sana matuto po tayo. Yung sinasabi ng Biblia. Wala tayong magagawa doon. That's what the Bible is teaching us. Kailangan tayong sumunod. Sunlit morning when this life is o'er, I'll fly away to a home on God's celestial shore. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away
When the shadows of this life have grown, I'll fly away, fly away, fly away. Like a bird from prison bars has flown, I'll fly away, fly away, fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away in the morning. When I die, hallelujah, by and by. I'll fly away, fly away, fly away. Just a few more weary days and then I'll fly away, fly away, fly away. To a land where joy shall never end. I'll fly away, fly away, fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away in the morning. When I die, hallelujah, by and by. I'll fly away, fly away. God be with you till we meet again. By his counsel guide uphold you. With his sheep securely fold you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Till we meet, till we meet, till we meet, till we meet again. God be with you till we meet again. God be with you till we meet again. Neath his wings securely hide you. Daily manna still provide you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Till we meet, till we meet, till we meet, till we meet again. God be with you till we meet again. God be with you till we meet again. When life's perils think confound you, put his arms unfailing round you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Till we meet, till we meet, till we meet, till we meet again. God be with you till we meet
o'er you. Strike that threatening wave before you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Till we meet, till we meet, till we meet, till we meet again. God be with you till we meet again. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God over all and blessed eternally. Holy, 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 all the saints adore thee, casting down their golden crowns around the crystal sea. Cherubim and seraphim falling down before thee, who was and art and evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hide thee, though the eye of sinful man thy glory may not see, only thou art holy, there is none beside thee, perfect in power, in love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty, all thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God over all and blessed eternally. Dito po sa mga bumati, meron pong hindi po nagko-comment. Halimbawa po si Brother Mar Ditocho Madiraga, siya po yung nanonood. Magandang gabi. Marami po rito si Sister Ninya Vega sa Lua, taga New Zealand. Siya po ihipag ko, nanonood din. Si Jun Capirma Antonio, nanonood. Si Bonnie Morales. Yung aking manugang, si Maricel, nanonood din. Si Rupert, si Gideon Lale, nanonood din. Si Roel Alcaraz, nanonood din. Si Brother Rafael Ortiz, Roberto Marasiga, nanonood din po siya. Kaya nakikita po sa aking
cellphone sa aking laptop, hindi ko na nakikita, yung nag-comment lang po. So, si Ojan Ocampo, taga Dubai. Good evening po. Sir Gabriel po, so long. Good evening. Romilyn Ruado, shout out po Ninong. Magandang gabi sa inyong pamilya. Rupert, gandang gabi po. Gillian Len, good evening. Roberto Marasigan, good evening brother and listening, watching Canlubang, Laguna. Mariette Feliciano, good evening po. Rafael Ortiz, good evening po. Jim Bautista, ito ang ating makaibigan kamanggagawa. Good evening. Jojo Campo, ito po yung dati pong subasa sa Angeles, pero nasa Dubai po ngayon. Good evening po. Dito lang ang lali. Ito po yung taga Magbalaka, Church of Christ. Magandang gabi po sa lahat. Jimmy Nova, magandang gabi kapatid. Tapos may isang mahabang tanong po dito na po. Galing kay Marjorie Simanap de la Cruz. Alam po, de la Cruz, mga kamampangan niya. Good evening, brothers and sisters. Sa pagkakaintindi ko po sa topic natin ay kung ang preachers ay may sapat na support, ay support na hindi na kailangan bigyan ng support. Totoo po yun. Kasi ang essence po ng support, para magkaroon ka ng sapat na maipisan mo yung pangangailangan, makapagpatuloy sa gawain ng pangangarap. Kung di bigyan nila lang sa ibang preachers na nangangailangan ng support, ideally po, sana gano'n. Paano kung ang isang preacher ay may support na sa kapatid na sa Amerika at may mga anak na may kakayang supportan siya, kailangan pa bang bigyan ng support? O ibigay nila sa ibang preacher, sa ibang kongregasyon na nangangailangan ng support? Sana po ganun sana yun. Para maikatang biya sa ibang mga kapatid, lalo na po yung walang support na sigasig naman nangangarap. Mag-ingat po tayo sa tukso ng covetousness. Ito po itukso sa mga hindi preacher, sa ating paghahanap buhay, sa ating business. Tukso rin po yan if you are being covetous. At sa mga preacher din, kung sapat na po yung ating pangailangan sa support natin, huwag na tayong humingi. Sapat na po yun. Binigay na po yung dapat nating tanggapin. Ang support ng bawat isa ay sa matter of judgment. Kaya na yun po yung ating sasagutin sa Panginoon. Kasi yun ang judgment mo eh. Kung mali naging judgment mo sa yung support na sobra-sobra tinatanggap mo, sasagutin mo sa Panginoon mo. Huwag natin equate kasi marami naman akong ginagawa. Araw-araw mayroong gossip meeting, doesn't matter. Kung hindi yung justification na kayo tumanggap ng karagdagang support na lampas na sa yung pangangailangan. That's being covetous. Salaan lang po yun. Ingat po tayo kasi yun po isang tukso na iaatang sa parang yan ay isang candy na lumabas yung si Satanas. Baka tayo magkasala. Sa US, ang kanilang batayan sa support ay yung level ng income ng karamihan sa mga kapatid. Yun ay maganda doon dahil ang kanilang kabuhayan ay pantay-pantay. Meron silang mataas na tinatawag nating middle class. Pinakamaraming tao sa US ay middle class. So usually, yung preacher is middle class. So, yun po ay binabase sa average ng kongregasyon. Sa Pilipinas, dati pwedeng gawin nyo. Kaya marami sa ating mga kapatid, mahihirap na tao. So kung ibabase natin yun, magiging mahirap yung maharap, mahirap siya maging maharap. Doon po sa amin, sa Angeles, karamihan ng kapatid doon middle class. Wala akong kilalang kapatid doon na napakahirap. Alas middle class sila, may mga trabaho sila. May mga business sa ibang mga kapatid. Although di pa kami self-supporting, pero yun ang gusto namin ma-achieve po, sa panahon. Ang goal dapat natin yan, bilang local church. Maganda po itong observasyon ni kapatid na Marjorie. Po. Ano yan, kung sapat na. May mga kapatid na wala. Dapat naman sila yung magkaroon ng support para hindi siya mahirapan. Kung wala talaga tayong matanggap na support, trabaho tayo. Gusto natin magpatuloy sa pangangarap. Pero patuloy po natin ng ating mga preacher. So, local church, bigyan natin karampatan sa abot ng ating makakaya. So, maraming salamat po sa tanong na ito. Maganda po yung observation na yun.
pong ibang tanong dito. Maraming salamat sa gabing ito. At sana po yung naging kapakipakinabang nating pag-aaral po sa gabing ito. So tayo po ay magtatapo sa isang panalangin. Ang banal, sana po ay maptayin niya ang mga puso na kami po ay umakto lamang ay sa kailangan at hindi kalimulampas sa yung kalooban ng Diyos. Iwas mo kami sa tuksyon ng pagiging sakim at kapetyos. Sana po ay matuto kami na maging kontento sa anumang bagay na tinatangkilik at umaasa kami po sa inyong biyaya, Diyos. Bigyan niyo kami ng kasipagan sa aming trabaho at gayon din po sana buksan mga lahat ng pagkakataon sa aming pangangaral upang makarating kami sa mga tao may bukas na puso at kaisipan. Patuwayan niyo kami, Ama, sa mga pagkakamali at dinadalangin namin ng mga namamahala sa pamahalaan na sana sila magkunong karunungan upang magpatuloy po yung katiwasan kapayapaan sa iyong bansa upang kami rin yung mga anak ay magpatuloy sa paglilingkod sa inyo. At ang mga bagay tayo may ini, kagilang pa sa Kristo. Amen. Maraming salamat po, kapatid. Magandang gabi. Ingat po tayo.